Kwento, alamat, kasaysayan, mga istorya at tunay na pangyayari. Nandito tayo ngayon sa lungsod ng San Carlos, Pangasinan, kung mas kilala noon bilang Binalatongan. Ating aalamin ang kwento ng bayaning nagaklas ng revolusyon laban sa mga Kastila upang patalsikin ang mga mananakop sa lalawigan at kung paano naging San Carlos ang noon Binalatongan. Ito ang Remnants of the Past, the Palaris Revolt. Sino si Palaris? Nandito tayo ngayon sa San Carlos City at ating tatanungin kung kilala nga ba nila si Juan de la Cruz Palaris. Tara na! Good afternoon po, sir. Kilala niyo po ba si Juan de la Cruz Palaris? Hindi po. Magandang hapon po. Kilala niyo po ba si Juan de la Cruz Palaris? Siya po ata yung hero sa Pangasinan. Yes po. Thank you. Kayo po, kilala niyo po ba si Juan de la Cruz Palaris? Hindi po. Okay po. Thank you po. Isang magandang umaga po sa lahat. Atin pong kilalanin ngayon si Juan de la Cruz. Si Juan de la Cruz Palaris ay kilala bilang isang palaris na pinuno ng isang pag-aalsa laban sa mga Espanyol sa Pangasinan noong ika-18 siglo. Siya ay isinilang noong Enero 8, 1733 sa Binalatongan na ngayon ay kilala bilang San Carlos. Pangasinan, kina Santiago de la Cruz, isang kabesa di barangay, at Catalina Ugay, na kabilang sa Prinsipalya o Mariwasang Puri ng Binalatongan, ang pamilya ni Palaris. So sila yung mga pamilya ni Palaris. Nag-aral siya sa Sinilangang Bayan at naulila noong bata pa. Pagkatapos mag-aral, nagtungo si Palaris sa Maynila at nagtrabaho sa Espanyol na may mataas na katungkulan. Si Francisco Enriquez de Villacorta, na kasapi ng Audiencia Real, siya yung naging kasama ni sino ba yun? Si Juan de la Cruz. Ngayon, pagkaraan ng pananakop ng mga Ingles sa Maynila, inilipat ang kabisera ng pamahalaang Espanyol sa Bacolor, Pampanga, na karatig ng Pangasinan. Sa panahong ito, nagsimulang magprotesta ang mga taga-Binalatongan sa mga pag-aabuso ng kanilang gobernador ng lalawigan. Nang hindi sila nakakuha ng tulong mula kay Gobernador General Simon de Anda, sumiklab ang pag-aalsa noong 1762. Isa si Palaris sa lumutang na pinuno ng mga nag-aalsa, kasama sina Colette de la Cruz, kanyang kapatid, Andres Lopez at Juan de Vera Oncantil. So yan po ang maikling masasabi ko tungkol kay Juan de la Cruz. Ano ang mga ideya o rason ni Palaris upang mag-aklas ng revolusyon laban sa mga Kastila? Yan. Unang-una yung mga land grabbing, tapos yung taxation, yun yung mga concerns niya. Tsaka syempre yung liberty. So, yun yung mga concerns niya. Kaya sila nag-aklas. Nung time na kinocolonize tayo ng mga Spanish, na nagkaroon ng revolution by then. But prior to that, during 1600, may mga heroes na rin tayo. Local heroes like Andres Malong na nag-aklas na din. Pero it was Palaris Revolt na I think 2 years na na-reclaim yung ating liberty. Bakit tinawag na ang puti layag or maputi ang tenga ng mga taga-Binalatongan o San Carlos City? I think ang Putilayag kasi it's a brave heart. Tumatayo siya na mag-isa basta alam niya na tama. So, ang Putilayag is not really connotated na violenting tao, kundi kayang ipaglaban ang kanyang sarili. So, during that time, pag may tinatanggalan kasi ng pera, ginagawa nilang kwintas. Hindi yun pangit na image. Paano napalaya ni Palaris sa kamay ng mga Kastila ang bayan ng Binalatongan? Di ba lumaban nga siya?
during the 1762 yung nag-start yung revolt na niled ni Juan de la Cruz Palaris, also known as Pantaleon Perez of Binalatongan, na ngayon ay San Carlos City. And after that, nung nabalik niya yung ating liberty, independence, after 2 years, nakuha na naman nila. Pero, ang cause of death ni Juan de la Cruz Palaris, napaka-violente. No? Ang ginawa sa kanya, hinang siya, sinapit siya, tapos yung kamay niya na dalawa, tinali sa mga kabayo, pati paa niya, and then pumutok sila ng baril at nag-split yung kanyang mga parte ng katawan, and then yung mga Spaniards, sinabit nila sa mga boundaries ng lugar, Pangasinan, yung parte ng katawan niya para pagpamalisan. Ganon ang sakripisyo ni Juan de la Cruz Palaris. Paano napalitan ang Binalatungan to San Carlos? Naging San Carlos City ang Binalatongan dahil yung mga Spaniards, mga officers, pinalitan nila iyon para in honor of the ruling monarch at that time, Charles. Kaya San Carlos, yung King Charles. Tapos naniniwala kasi sila na pag pinalitan yung pangalan, it's a symbolic act para i-reassert yung Spanish control sa ating lugar. Meron po bang selebrasyon upang alalahanin ang mga kontribusyon ni Palaris sa syudad? Ako naman meron tayong mga days para dineclare in honor of them to reminisce their heroism sa ating lugar. Tapos meron din silang marker dyan na nakalagay. If you can see doon sa may Department of Education, merong Juan de la Cruz Palaris doon na marker na hindi pwedeng galawin. It is sacred. And aside from that, pinangalan din yung isang barangay sa ating out of 86 barangays para sa kanya. That's believed to be. Pati sa school, may Palaris school din, di ba? So, yun yung mga tributes para sa kanya. And hindi lang naman dito sa atin siya kinikilala. Actually, buong Pangasinan. Sa kwentong ito ay ating nalaman ang kwento ng katapangan at pagmamahal sa sariling bayan. Nakamtan man ni Palaris ang kanyang ambisyon na palayain ang Pangasinan, dumating pa rin ang araw kung saan tuluyan siyang nadakip at binitay ng mga kalaban. Marami pang mga kwentong may kabulukan at kontribusyon sa kasaysayan ang hindi pa natin nalalaman. At darating din ang araw na ang mga kaganapan ngayon ay maaaring kasaysayan na rin sa hinaharap. Ito ang Remnants of the Past, the Palaris Report.